Walang umaga po sa ating lahat. Sa umaga ito, pinapaabot sa atin ang mabuting balita na kung saan tinuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang pagsunod sa kanya ay hindi palaging nalima. Pinapaalala niya na siya mismo ay nakakaranas ng pag-uusig at pagtatanggol at maaaring iwaranatin ito ng kanyang mga tagasunod. Subalit hindi kayat na silang huwag matakot dahil ang Diyos ay laging andyan upang tulungan sila sa kanilang misyon. At bilang mga Kristiyano, natatakot tayong magkamali, husgahan ng iba, o hindi maintindihan ng mga tao ang ating mga paniniwala. Ngunit pinapaalala ni Jesus na mas mahalagang unahin ang Diyos kaysa sa opinyon ng iba. Kaya huwag tayong matakot na maging tapat kay Kristo kahit may mga pagsubok at hamon sa buhay ay hindi niya tayo iiwan. Sa halip, binibigyan niya tayo ng lakas upang magpatuloy at manatiling matatag sa pananampalataya. Dahil sa pagsunod sa Kanya, matatagpuan natin ang tunay na kapayapaan at buhay na walang hanggan. At nasisama ang mga nagdiriwang at nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan na sina Leon ng Leonardo, Mark Darius Labosta, Marisa Labosta, Angelo Recamara, Patricinia Ricanya, Agripino Labosta, Elmar Frias, Crescencio Rinola at Moranis Segala. Magsitayo po tayo lahat at ating awitin ng pagbukas na awit. Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Panginoon ay sumainyo. At sa inyo. Tayo po'y manalangin.
Makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nakahiyag sa iyo. Lahat ng nasa hangarin ay nagbatid mo at walang lihim na nalilingid sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo upang kami tapat na ulinig sa iyo, marapat at pumuri sa iyong banal na pangalan. Sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong sa Kristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. Ito ang una at dakilang utos, pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nababatay ang buong kautusan at ng mga propeta. Luwalhati sa Diyos sa kahitahan. Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Tayo'y manalangin. O Panginoon naming Diyos, ibinaalaala mo po sa amin na kami laging nasa harapan mo upang matakot kaming gumawa ng kasalanan. Pangalagaan mo po ang aming pamumuhay, sapagkat minamahal mo kami
Alang-alang sa iyong anak na si Jesucristo aming Panginoon, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo nalangin, O Diyos, sumapangirin sa lahat, kami sa pasalamat. Sa muling pagkakataon na ito, na kami na matipon dito sa iyong bahay ng langinan, upang isagawa itong pinakamataas ng pasalamat sa iyo. Panginoong Diyos, tingin mo nawa ang mga panalangin, lalo-lalo na sa lahat ng mga nagdiriwang at mga nagdiriwang pa ng kailang mga karawan, na sina Leona May Morgado, Mark Darius Labusta, Marisa Labusta, Angelo Recamara, Patrocinia Recania, Agripino Labusta, Elmar Reyes, Crescencio Reyola, at ganoon din po sa aming kapatid na si Nori Legala. Nanawa o Diyos, patuloy mo nawa silang pagbabayan at pagkalooban ng maraming panawag arawan sa ilang buhay. At away ang buhay sa kaloob mo sa kanila. At naway may alay, biglang buhay na alay sa iyong harapan. At ang lahat ng ito ay sumugitan na sa Kristo ang aming Panginoon. Amen. Tayo ng langit, makapangyarihan, tulad ng Diyos, kapag sinagawa po namin itong Daranlay Pariseo. Ito yung pinapangunahan, lalo na sa mga sponsor, sa bawat pamilya. Ang pangatlong sponsor sa linggong ito, ang pamilya na Milet Recania, Don Recania, Jonel Recania, Melanie Sibelia, Carmen Tiegelan, Adrian Lian, Joel Tiegelan, Janet Recania, Zoe Apostol, Romulo Rey, Napoleon Perlas, Leticia Villavicencio, Benjamin Candelaria, Rodolfo Candelaria, Mercedita Encenas, Lomar Saludes, Norberto Ricania, Aileen Medina, Hernane Rianzares, Henry Ricania, Camilo Viegelan, Nanit Manalo, Arvin Perlas, at din po sa pamilya ni Fernando Labusta Jr. na naway punuin mo sila ng iyong pagmamahal at biyaya. Patuloy mo ingatan upang sa ganon, sa pamamagitan nila ay sila ay magiging instrumento ng iyong mabuting balita. At ang lahat ng ito ay sumugitan na Yesu Kristo ang aming Panginoon. Amen. Tayo manalangin, O Diyos na puno ng awa. Sa aming pagtitipon ngayon, patuloy namin ipinapanalangin ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Kaawaan mo sila, O Diyos, upang sa ganun, gumaling sila mula sa ilang karamdaman at magkaroon ng kalakasan sa ilang mga pamatawan. Lalo-lalo na sa aming mga kapatid na sina Mylene Villavicencio, Rodi Saludes, Father Edwin Dolores Regani, Ana Maripa at din po kay Emily de los Santos. At ang lahat ng ito ay sumagitan ng Yesu Kristo ang aming Panginoon. Amen. Amin din po isinasama sa aming panalangin sa pagdiriwang ng Daranlay Pariseo. Pinangalaala po namin ang mga kaluluwa ng aming mga kapatid na sinakabilang buhay na. Nanawa o Diyos, bigyan mo sila ng tanggaw, kapahingahan, at pagkalooban nawa ng katahimikan para sa ilang kaluluwa, lalo-lalo na sa kaluluwa ni Edgardo Pilina. At ang lahat ng ito ay sumugitan ni Yesu Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa mga pagbasa. Ang unang pagbasa ay paalala ng Diyos na hindi kailanman makakalimutan sa kanyang mga anak. Tulad ng Hagar at Ismael, ganun nga sa galing umiiyak tayo sa mga pagsubok na hindi natin alam kung paano nalaman sa atin. Ngunit pinapaalala ng Diyos na hindi na pababayaan ang mga taong titiwala sa Kanya. Dahil dito, dapat manatili tayong matatag at manalig sa Diyos sapagkat Siya ang magbibigay sa atin ng lakas, pag-asa at gabay sa bawat hamon sa buhay. Atin pong pakinggan ang unang pagbasa.
pagbasa mula sa aklat ng Genesis, Kabanata 21, nagsisimula sa talata 8 hanggang 21. Lumaki ang bata at nang ito'y awatin, naghanda ng malaking salo-salo si Abraham. Minsan, nakikipaglaro kay Isaac si Ishmael, ang anak ni Abraham kay Hagar na taga-Egypto. Nang makita ito ni Sarah, sinabi niya kay Abraham, "Palayasin mo ang aliping iyan at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng aliping iyan ay hindi dapat makibahagi sa mamanahin ng anak ko sa Isaac." Labis itong ikinalungkot ni Abraham, sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, "Huwag kang mag-alala tungkol sa mag-ina. Sundin mo na ang gusto ni Sarah, sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinabi ko sa iyo. Ngunit ang anak mong iyang kay Hagar ay magkakaanak din ng marami, at sila ay magiging isang bansa dahil anak mo rin naman si Ismael." Madaling araw pa lamang, ang mag-inay ipinaghanda na ni Abraham ng baong pagkain at inumin. Ipinapasa ni Abraham ang mga ito kay Hagar, at ang mag-ina ay kanyang pinaalis. Nagpagalagala sila sa isang kalsada, at nang maubos na ang dalang tubig, iniwan ni Hagar ang kanyang anak sa ilalim ng isang mababang punong kahoy, at naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. Sinabi niya sa sarili, "Di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak." Samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiiyak naman ang bata. Narinig ng Diyos ang iyak ng bata at nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos. "Hagar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Naririnig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin ko isang dakilang bansa ang kanyang lahi." Pinagliwanag ng Diyos ang paningin ni Hagar at nakita nito ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Hindi nga pinabayaan ng Diyos si Ismael. Ito'y lumaki sa ilang mamparal at naging mahusay na mga maso. Ikinuha siya ng kanyang ina ng mapapangasawa mula sa lupain ng Ehipto. Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang
Sa ikalawang pagbasa, pinapaalala ni San Pablo na bilang mga Kristiyano, tayo ay makibahagi sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Kristo sa pamamagitan ng Biblia. Dahil dito, hindi na tayo dapat mamuhay sa kasalanan, kundi mamuhay ng may kabanalan at pagsunod sa Diyos. Dahil ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa paniniwala, kundi tungkol din sa pagbabago ng buhay. Dahil si Kristo ay muling nabuhay, meron din tayong pag-asang magsimula muli at mabuhay ayon sa kanyang kalooban. Atin pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga Roma, Kabanata 6, nagsisimula sa talata 1 hanggang talata 11. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayo magkakasala upang sumalangan sa ating kasaladahan loob ng Diyos? Hindi. Tayo pa kayo nasa kasalanan. Paano pa tayo namubuhay sa pagkakasala? Hindi ba mo alam na tayong lahat ay bautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa mga tuwid, tayo'y namatay na sa bautismo na ilibing na pamamaya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama. Tayo rin ay nagkaroon ng panibagong buhay sapagkat kung makasama tayo ng Kristo sa isang kamatayan katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya naging pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay nakasakot sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at na hindi na tayo maalisin para ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay sinalaya uli sa pangyarihan ng kasalanan. Kung tayo namatay ng kasama ng Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayo kasama niya. Alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi nang muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang sila'y mamatay sila na minsan para sa kamatang dahil sa kasalanan. At nang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Kaya dapat din ninyo ituring ang inyong sarili bilang patay na kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos. Sapagkat kayo